Matindi mga kababayan, yung pananalasa ng bagyong Gorgor matapos siyang bumalik galing pong Germany at pumasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Mag-ready po tayo dito sa pananalasa ng bagyong Gorgor kasi 4 years itong babayuhin ang ating bansa, ang administrasyong Bongbong Marcos. 4 years talaga niya, Mr. Maravillas. 4 years. At ang center winds, mga kababayan ng bagyong Gorgor, ang tinatahak po, Palasyo Malacanang mismo. Ngayon, handa rin siyempre yung ating mga officials, yung mga disaster officials natin. Kaya nga po, itong bagyong Gorgor, pinag-aambalos ng ating mga congressmen, pati mga senador. May iba siyempre, mga kaalyado niya, tulad ni Super Ate, kaalyado ng bagyong Gorgor, pero majority na ng ating mga legislador. And other officials, lalo yung mga congressmen, ito ngayon ang umaharap sa patuloy na paghambalos ng malakas na hangin ng bagyong Gorgor. And as a result, mga kababayan, nang matagal na niyang pananalasa before pa siya lumabas sa PAR at bumalik ngayon. Sige na po bagay yung tantrums niya noon pa dahil sa pundo. Confidential funds. And in fact, yun pala yung yun pala po talaga yung rason. Yung budget niya daw. You know, budget issues forced me to resign. Sabi po ni Bagyong Gorgor. Sinupalpal ng mga congressmen. Di ba niya kontrolado mo yung budget ng DepEd? Mamaya, ibigay ko po sa inyo yung kwento. Ngayon, effective po yung pagtatantrums ng bagyong Gorgor. Bumulusok ng tuluyan yung kanyang approval ratings. Base sa pinalabas mga kababayan na survey ng Social Weather Station or SWS. Ngayon po, BP Sara's net satisfaction rating falls by 19 points in the second quarter of 2024, sabi po ng Social Weather Station. Kaya sabi ko po mga kababayan, never disturb your enemy when he is or she is committing a mistake or committing mistakes. Sabi yan po ni French Emperor Napoleon Bonaparte. Huwag mo niyang isturbuhin. Yung kalaban mo niya, yung kaaway mo, huwag mong isturbuhin pag siya ay nagkakamali. Huwag nating isturbuhin si Inday. Baga kababayan, tuloy mo lang yan Naayos yan ginagawa mo. Tama yun na galing ka doon sa Germany. Iniwan mo yung Pilipinas sa gitna ng bagyong Karina habang inaambalos ng matinding pagbaha yung ating bansa, tapos iniwan mo. Ayos yun. Ipagpatuloy mo yan. Tapos siraan yung ating administrasyon na tutok na tutok sa trabaho. Ayos yan. Effective. Ayan po. Mga kababayan, BP Sara's net satisfaction ratings falls by 19 points in second quarter of 2024, sabi po ng SWS. Ito muna yung unahin natin na balita. Positive 44 na lang po. Her net satisfaction had fallen by 19 points from very good, positive 63, naging good na lang, 44%. Ito yung resulta ng survey conducted from June 23 to July 1. Found that 65% of Filipinos were satisfied and 21% were dissatisfied with Vice President Sara Duterte's performance. Pabulusok ng pabulusok mga kababayan, 19 points yung pagbagsak. Sabi dyan, decline across regions and groups. SWS noted that Vice President Duterte's net satisfaction rating was highest in Mindanao
at positive 73. Followed by Visayas, positive 47, Metro Manila, positive 32, and Balance Luzon, positive 31. Compared to March, net satisfaction with Vice President fell by 26 points. Matindi po. From positive 55 in Balance Luzon. 22 points from positive 69 in Visayas. 17 points from positive 49 in Metro Manila. And 7 points from positive 80 in Mindanao. Pati pala sa Mindanao po, bumaba na rin siya. Nagigising na po. Pakunti-unti. Paunti-unti, nagigising na yung mga Mindanaoans. Wala niya, kakaya itong ginagawa ni Inday. Lalo ginamit niya yung hindi pa ito kasakop ng survey, yung paggamit niya ng mga Muslims sa politika niya. Nagpalabas siya ng statement para sa mga Muslim po. Ginamit yung mga Muslim para atakin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagalit po si si Congressman Alonto. Alonto Adjong pala, Adjong. Galit na galit sa ginawa ni Inday. Bakit niya ginagamit mo kami na mga Muslim para sa politika mo? So sabi dyan, compared to March, it fell by 22 points from positive 68 in rural areas and 16 points from positive 58 in rural areas. O ngayon, dito tayo sa other officials rating, sabi dyan po. During the survey, SWS also found that 64% were satisfied and 17% were dissatisfied with Senate President Francis Chis Escudero. 53% were satisfied and 24% were dissatisfied with Speaker Martin Romualdez. Tumaas na si Martin, 53% na yung satisfied. And 51% were satisfied. And 20% were dissatisfied with Chief Alexander Rismondo. Nilampasan na po si Inday ni Martin. 53% yung satisfied kay Martin. Sabi ko sa inyo, do not disturb your enemy when he or she is making a mistake. Hindi lang pinapansin po ni Martin Romualdez yung mga pagtatantrums ni Inday. O tingnan mo, 44% yung satisfaction ratings ni Inday ngayon. Bumulusok ng 19 points. Si Martin po, 53% na. Yan po. 53% were satisfied and 24% were dissatisfied with Speaker Martin Romualdez. 53. Si Inday, yung satisfaction ratings ni Inday, 44. Sa kabaga, mga kababayan, effective po yung paninira ni Inday sa administrasyong Bongbong, saka ng mga nausog vloggers, lalo na si Maudigs. Very effective po. Ituloy ninyo. Paulanan ninyo ng paninira. Yung mga mamamayang Pilipino, yung karamihan, majority, hindi man po nag-iingay lang. Nagmamasid lang po kay Inday. Yung mangiingay po, yung mga nausog man lang. 16% sila. Galit si Inday nang ipalabas ng Okta yung result ng survey nila na ang sumusuporta po sa mga Duterte, 16% na lang. 36% sumusuporta sa pamilya Marcos. Ano na super ate? Sabi ko sa iyo, advice ko sa iyo, dumistansya ka na. Si Tolentino nga, tumambling na po. Palubog na po ang barko. Si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, ito na si Tolentino. Ang kapitan nitong barko, si Digong. Nando na. Madadamay ka super ate. Sayang ng apelyido mong Marcos. Dumistansya na kay Inday kasi si Inday po may kasamang sumpa. Si super ate po, ayaw pang umiwalay sa mga Duterte. Yung mga Duterte, ayaw na sa kanya.
Pinagsisiksikan ni Super Ate yung sarili niya kay Inday. But anyway, Senator Amy, laro mo man yan. Hayaan natin mga kababayan. Halimbawa, madamay siya, ibig sabihin nun, choice niya, mga kababayan. Collateral damage siya. Di ba? O ngayon, dito tayo sa reklamo ni Inday. Sabi dito sa report ng Manila Times, yung budget daw ang rason kung bakit napilitan si Inday na mag-resign. Yan ang kanyang sinabi po. So sabi dyan, Vice President Sara Duterte said issues over budget allocations para sa Department of Education were among the reasons she resigned from the cabinet of President Ferdinand Marcos Jr. Sa interview sa television mga kababayan, sabi po ni Duterte, ni Inday, that while she is not ready to fully explain the real cause of her resignation as Education Secretary, she said she believed that the 2024 General Appropriations Act was not properly handled. Bakit niya, Mr. Marabilla, sinabi ni Inday na hindi siya ready na sabihin in full kung ano yung naging kausa, yung rason niya ng kanyang pag-resign sa cabinet ng ating Pangulo. Alam na natin yung agenda nila. Ang agenda ni Inday, gawin niyang retail. Paunti-unti lang po yung kanyang kwento. Kasi po, pag ni-reveal yung isaan, di tapos na. Ang gagawin niya, mga kababayan, paunti-unti lang, series siya hanggang sa 2028 ang agenda. Kaya sabi ko sa inyo, ang pananalasa po ng bagyong Gorgor, 4 years. 4 years na babayuhin ng bagyong Gorgor ng center winds ang direksyon po, Palasyo. Kaya hindi niya nilalabas na full yung kanyang kwento para lagi pong aabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Laging nakabantay yung media. Ano kaya niya yung sasabihin ni Inday? Binibitin niya. Strategy nila yan. And I think ang director mismo niya, yung kanyang tatay, si Maudigs. Gets ninyo na pa? Yan ang rason. Ngayon, sa punto mga kababayan, na sinasabi ni Inday, na yung General 2024 General Appropriations Act was not properly handled. Sinopalpal siya mga kababayan ng mga congressmen. Sabi ng mga congressmen, you were in charge, Anya. Yung budget, Anya, ng DepEd, you were in charge. Sabi nito, House Committee on Appropriations Vice Chairperson in a Bicol Party List Representative Jill Bungalon's questions the timing of Vice President Sara Duterte's claims about inefficiencies in management of the government's budget as one of the reasons behind her decision to resign as Education Secretary. The Albayano member of the House of Representatives, Young Guns, asked why Duterte raised budget issues only after her resignation. Bungalon emphasized that true leadership niya involves finding solutions and taking responsibility rather than blaming others. Mas sabi ko sa inyo, mas masahol pa kay Lugaw, itong si Inday. So tama po si Congressman Bungalon. Ang tunay na leader po, ang hinahanap, solusyon. Solution-oriented. Pag may nakita kang problema, ang dapat unang papasok sa isip mo, ano yung solusyon? Hindi yung maninisi ka ng iba. You are in charge niya ng budget mo. Ano ang problema mo? True leadership niya involves finding solution and taking responsibility. Yan ang totoong leader rather than blaming others. He also noted that during Duterte's tenure, it was mostly her undersecretaries who made public statements suggesting that she may have been disconnected from the day-to-day operations of the Department of Education. Wala mang alam po si Inday. Ang laging tinuturo niya, yung kalimutan ko yung pangalan no, yung undersecretary niyang lalaki at yung dalawang babaeng undersecretary, yun ang laging nagsasalita. Si POA, Undersecretary POA, yun ang laging nagsasalita po. Hindi man siya
Alatado na wala siyang alam. Tama yung description, mga kababayan, ni Congressman Bungalon. Disconnected siya sa DepEd. Pagkatapos, mabilis pa sa kidlat, mga kababayan, na magpalabas ng statement. Pag-involve po si Pacquiao at saka yung issue sa ICC sa tatay niya. Mas masaol pa kay Lenny po. Sabi ni Inday, kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. So, isa yan sa yung mga rason. Sabi ni Inday. Sabi po ni Bungalon, if there were indeed budget issues, why raise them only now? It's easy to blame others, but real leadership is about finding solution and taking responsibility. You were in charge, yet all we heard were statements from your undersecretaries. It seems like you were disconnected from the actual operations of DepEd. Basag na basag, mga kababayan, si Inday. Hindi kasi nag-iisip kung nanahimik na lang sana siya at awag ko nang sabihin. Sabi ko pala, ituloy mo lang. Maganda yung ginagawa mo. Kasi sabi ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Huwag man niyang istorbuhin. Hayaan mo lang siya. Kasi pag in-advise natin, di makakakuha na siya ng idea. Di ba? Sabi ni Inday, I tried to write what I thought was wrong. But of course, I did not get any support or see any change. That's why I said it won't happen in the 2025 budget. I can't carry anymore handling the budget of the Department of Education and repeat what they did. Alam na kung ano yung reklamo. Kaya nga po sa 2025 budget niya, pati sa OBP, hindi na siya umingi ng confidential funds. Kasi yung reklamo niya, malinaw po. Tinanggal yung confidential funds. Paano hindi tanggalin nga? Hindi man niya na ipaliwanag. Paano nilunok yung 125 million in 11 days? Di man niya pinaliwanag. Ang gusto niya, lumunok na lang ng lumunok na hindi tinatanong. Paano yan nilunok? As if, mga kababayan, pera niya yung pera ng gobyerno. Yan ang masaklap, mga kababayan, sa paniwala ni Inday. Kaya sabi niya, ngayon daw, libre na siya na magsalita kasi nag-resign na siya. Duterte said she was now more free to speak her mind after leaving the cabinet. So magpo-full-time lugaw na siya, mga kababayan. Tuloy mo lang yan. Pag nag-full-time lugaw ka, ibig sabihin yan, sa 2028, yung sinapit ni lugaw, noong 2022, yun ang sasapitin mo. Tama? Malinaw na nga po ang resulta sa survey ng SWS. 19 points. Yung pagbagsak ng ratings ni Inday, net satisfaction ratings po. Mas mataas na yung satisfaction ratings po ni Martin, 53%. Sa kanya, 44 na lang. O diba? So sabi niya rito, my frustration as Vice President and as a Filipino in what is happening to the government, I show it off. Kaya, mga kababayan, bumakasyon siya muna. Sa gitna ng calamity, binabayo ng Karina yung ating bansa, lumipad siya papuntang Germany. Doon niya niluto yung lahat niyang mga plano. Pagbalik niya dito sa Philippine Area of Responsibility, yung bagyong Gorgor, mga kababayan, na si Inday, nananalasa na po. Ito yung simula ng kanyang pananalasa. And it will continue daily siguro po, no let up for 4 years. Na ang center winds, ang direksyon po
papuntang Palasyo Malacanang. Pag magtagumpay sila sa panggatong sa mga mamamayan, titake over siya as designated survivor. Tama po ang mga analysis natin? So sabi niya, you can read it niya, the motive is perpetuation in power. All of what you perceive as threats, you will destroy. It is very obvious that all of what you are hearing is, I don't want to go down. This is mine forever. I don't care if this is true or not. As long as I want to destroy you. It is all about politics, sabi po ni Inday. So, lahat daw politika, pati yung kay Pacquiao, ang lahat daw na perceived na enemies or perceived threats, dinidistroso ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ko nga po, mga kababayan, yung mga issues sa kanila, halimbawa yung sa ICC, wala man dyan kinalaman yung ating Pangulong Bongbong. Ang ICC po, ang nag-file yung mga biktima ng war on drugs. Karamihan dito, mga kababayan, sa mga nag-file sa kanya, tumulong dito sa mga victims po, mga militant, congressmen and senator, mga dilawan po, sina Trillanes, si Risa Ontiveros, yung sa Congress, yung ACT Party List congressmen, di ba sila yung mga nag-file, mga kababayan, ng mga resolusyon para sa pag-imbestiga niyan? Wala man diyang kinalaman po yung ating Pangulong Bongbong. At final yung kaso niyan, wala pa sa poder yung ating Pangulo. Ang issue naman po kay Pacquiao, ang kaso ni Pacquiao sa Amerika, long before na manalo yung ating Pangulong Bongbong. At yung dito po, mga private complainants po. Hindi man kaano-ano ng ating Pangulo. They are victims of sexual abuse, human trafficking. Kaya nga po, qualified human trafficking po ang kaso. Nag-challenge siya. Kasi ayaw niyang humarap sa Congress, ayaw niyang humarap sa Senate investigation ni Risa na hindi man po kaalyado ng ating Pangulo. Ang sabi ni Pacquiao, haharapin ko niya kung sa korte, final sa korte, o ngayon po, biglang nag-disappear. Iba na po yung kwento. Ang tinuturo po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ano mang kinalaman yan ng ating Pangulo? Kaya malabo po itong sinasabi po ni Bagyong Gurgor. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Baseless. Ito yung sinasabi ni Inday. Galing ito sa impact leadership. Sabi diyan, everything is all about politics niya in power. Vice President and self-appointed designated survivor Sara Duterte says perpetuation in power is the motive for President Ferdinand Marcos Jr.'s administration's persecution of fugitive Apollo Kibuloy and other dissidents. Duterte was also surprised about the latest Okta Research survey asking respondents if they were pro-Duterte or pro-Marcos. According to the survey, the percentage of Filipinos who support Duterte has decreased from 20% in March to 16% in June 2024. Meanwhile, support for President Ferdinand Marcos Jr. in his administration has increased from 31% to 36%. On the other hand, only 5% of adult Filipinos support the opposition. About 31% of the respondents are considered independents who do not identify themselves as pro-Marcos, pro-Duterte, or the opposition. The remaining 11% of respondents are ambivalent about their political preferences. So ito yung sinasabi niya, mga kababayan, pakinggan natin. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo.
basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Ayan ang bumaba na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano siyang bababa na hanggang 2028 pa po yung kanyang turno? 2 years pa lang po. Ang perpetuation po ang inyong ginagawa kasi ang tagal pa nga po na mag-expire yung term of office ng ating Pangulo. Inappoint mo na yung sarili mo as designated survivor. Di ba malinaw yon? Ang ibig sabihin nun, lalo't sinabi po ninyo, we Filipinos deserve better. Ibig sabihin, gusto mo nang to-make over. So pag to-make over ka, parang si GMA po, yung ginawa ni GMA kay ERAP, 9 years. Close to 10 years po. Kasi, nag-seek siya ng re-election. Malamang yun ang agenda, mga kababayan. Malabo pa yata, mga kababayan, malabo pa sa sabaw ng pusit ang kanilang pangarap na mangyari. Kasi, yung mga naosog rallies nila, wala man mahikayat na mga tao, maraming tao, na mag-participate. Ngayon nga yung mga ginagawa nila, may ginagawa po sa EDSA Shrine na Friday group na rally. Sabi ni political analyst, former political advisor ni dating Pangulong Noynoy Aquino, Ronald Llamas, yung dumaluan niya nung SUNA, sinabay nila, isang platito lang. yung pumuntang tao doon, isang platito. Ganon. Kasi nakikita naman po ng mga mamamayang Pilipino kung gaano kaganda ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi po tumatalab yung paninira ng mga nausog. At ngayon, pati si Inday, hindi po tumatalab. Parang umiihip si Inday sa lusong. Bumubuelta sa kanya. Backfire lahat. Bagsak yung ratings po ni Inday sa kakatantrums niya. Sabi dito ni Inday, do not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Yan ang leadership tips daw niya. Patama, mga kababayan sa ating gobyerno. Yung cocaine, yung pulburon. Yung champagne po, yung pag-inom-inom ni First Lady Lisa Marcos. Yan yung pag-inom niya doon po, mga kababayan. Toast yun para sa mga bisita. That is a tradition. Wine toast. Yung vin de honor na ginagawa, mga kababayan. Siyempre, may champagne doon. Yan ang patama niya. Ang ibig sabihin nun, wine toast. Cheers! Ginawa niyang issue, mga kababayan. Yan sabi niya dito, leadership is faithfulness, anya, to the oath of office. Mala, anong ginagawa po ninyo? Hindi man kayo nagtatrabaho. Ang oath of office niyo as Vice President, tumulong sana sa Presidente. Iniwan nga po ninyo yung ating Pangulo. Hindi man kayo inaaway ng Pangulo. Maganda pa rin yung trato sa inyo, pati nga si Martin Romualdez. Di ba? Pero nung kasagsagan ng bagyong Karina po, iniwan po ninyo habang yung ating Pangulo po, basang-basa sa ulan, basang-basa sa baha. Tapos, may faithfulness kapag sinasabi dito. Sino yung faithful? Sino yung unfaithful po sa out of office? Di ba kayo po? Leadership is faithful service to the people. Leaders should only say one thing, that is done. So ano yung done sa inyo po? Yung pumunta sa Germany, kausap yung mga nausog leaders, at yung duda pa ng iba, na nood kayo ng concert ni Taylor Swift. Yan ang faithfulness sa inyo. Yun ang sinasabi niyong that is done. Sabay sabi ni Inday, leaders anya should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. So, bawal na pala ang vin de honor, mga kababayan. Wine toast doon sa Palasyo Malacanang. Yung kwan nga po, yung Vatican Ambassador or Papal Nuncio, may hawak na glass, champagne glasses. Uminom. O, di ba? Kasi yun ang tradisyon. Toast. Cheers.
Sablay na naman po si Inday. Sa mas ng pari sa simbahan, may wine glass, champagne. O, di ba? O, minasama mo na. O, magagalit yan sa inyo, yung papal nuncio, yung Vatican, sa bagay, yung Santo Papa mismo, minura ng tatay ninyo. Kasi ang spiritual advisor niya, si Pacquiao. Yan ang spiritual advisor ninyo, pugante, patong-patong na kaso ang kinakarap kasama yung sexual abuse. Yan ang spiritual advisor ninyo. So sabi ni Inday, we Filipinos deserve better, anya. The former Davao City Mayor also advocated for better governance, offering to demonstrate how it is done. So I am using my position, resources, and platform to be the voice to show our government official how to command. Kaya sabi ng isa pong netizen, anong leadership niya yung tinuturo ni Inday yung ginawa niya doon sa sheriff sa Davao nung mayor siya? How to command? Ganon ba yung gusto niyang uri ng leadership? Yun ang dapat ginagawa ng isang Pangulo. Tuturuan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos? How to command? Ganong uri? Wag na po. Pag ganon man lang. Kaya pati yung supporter po ni Lenny na congressman na pariak. Sabi rito ni Congressman Bordado ng Camarines Sur, ang layo kay Lenny. Bordado hits Sara Duterte tirades. Robredo never made a spectacle of her struggles, anya. Sabi po ni Congressman Bordado, Duterte's pronouncements, anya, that the Marcos administration is bullying her family is both alarming and puzzling. Nakakaalarma at nakakalito, anya. It is unfortunate that instead of quietly working through challenges as her predecessor did, she has chosen to publicly criticize and accuse the government of bullying her family. Former Vice President Leni Robredo, despite facing significant budgetary constraint, continued to work anya quietly and effectively. She never demanded excessive security nor made a spectacle of her struggles, sabi po ni Bordado. Bordado also stressed that despite the perceived adversity between Duterte and Marcos, Congress approved a 2.4 billion budget anya para sa Office of the Vice President this year. Kita ninyo, abang yung budget ni Leni Robredo noong 2022 po, alam niyo kung magkano lang? 700 million pesos lang po. More than double yung budget ni Inday. May reklamo pa siya. He cited a Commission on Audit report that Duterte security detail had ballooned to 433 personnel, a staggering 455% increase from 78 security escorts na naka-assign kay Robredo. Sabi po ni Bordado, I must wonder, anya, with more bodyguards than working personnel, how much real work could possibly be done? What is Duterte so afraid of that requires such an exorbitant number of security escorts? Tanong ni Bordado. Yun ang niyang pundo na more than the humongous amount poured into one office that might have found better use anya other areas, sports, development. To hear the latest clamor is the question of priority and proportion. The public deserves to know why such a large portion of OBP's resources is dedicated to security rather than to initiatives that benefit the broader Filipino population. He also urged Duterte to be more transparent and accountable in the use of public funds, especially in the light of the significant budget allocated to her office. The people have a right to demand accountability from the leaders. It is imperative that public funds are used wisely and justly with the true needs of the nation at the forefront, sabi po ni Bordado. Kaya ngayon po, yung budget ni Inday for 2025, more than 2 billion, bobosisiin na. Wala na daw free pass para kay Inday. Lahat dapat ipaliwanag niya. Siya mismo ang dapat magpaliwanag. Bakit siya humihingi ng more than 2 billion?
Sabi po ni Congressman Joel Chua ng Manila. Yan kasi Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Blanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Laging na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po siya. Ito India National. Ito naman mga taga Denmark. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Liz Maravillas. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga paninigas na mga kaso-kasuan at mga pains. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan na lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.